Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Amen. Yun na po yung isip natin. Yun na po yung puso natin. Kung ako'y nabubuhay, kung ako'y may lakas, kung ako'y may hininga, ako na may pinagpala, ako na may binago ng mahal na Panginoon, pinagaling ako ng Diyos, iniingatan ako ng mahal na Panginoon, tinutugon niya aking panalangin, ang mabuhay ay kay Kristo. At kung tayo kukunin, tagumpay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pero pwede naman sigurong manalangin sa mahal na Panginoon na kung hahabaan niya po yung buhay natin, bigyan niya tayo ng kalusugan. Amen po ba? Bigyan tayo ng kalakasan para makapagpupuri tayo sa mahal na Panginoon. Kasi mahirap naman yung, di ba? Ito i-share ko lang. Kung hahabaan ng mahal na Panginoon yung buhay natin, dapat tayo nasa wastong kaisipan. Amen. Hindi yung magiging second childhood. Pagka ganun, mabuti pa, wag na lang. Kunin ka na ng mahal na Panginoon kasi hindi ka na marunong umuwi. Amen. Mahirap po yun, second childhood. Wag na. Lord, kung mag-second childhood ako, wag na lang, kunin mo na ako. Kasi problema lang ako, baka mamaya sa ibang church ka na sa simba. Akala mo, Jim, naulyanin na pala. Amen po ba? At maaari, kung maaari, ito na may request natin, kung maaari, huwag tayong maging sakitin. Huwag tayong maging bedridden. Bakit? Napakasarap magpuri sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap sumayaw. Napakasarap umawit. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Bigyan tayo patuloy ng kalakasan. Amen po ba? Amen po ba? Patuloy tayong gabayan ng wala po yung gamitin. At kung tayo kukunin, kumari, patulugin na lang tayo. Tapos, dire-diretso na. O kaya, we pray in one accord, walang mauna, sabay-sabay tayong kukunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-pray po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Mag-pray po tayo. Sigasig sa paglilingkod sa Diyos because we live for God. Ito na po yan. Ito na po yung buhay para sa mahal na Panginoon. Hindi ka pwedeng magtago dahil alam ng Diyos lahat. Pag nagtapat ka, ikaw rin ang pagpapalain. Amen po ba? Hindi ka pinipilit. Bakit minamahal? Ang Diyos hindi namimilit. Hindi tayo pinipilit. Pagbibigay, pinilit ba tayo? Wala. Pero nung nagtapat tayo, sinubukan natin, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. So walang sapilitan. Hindi ka kinokontrol, kundi at your own will. Heartily. Amen? At nakita mo minamahal, the more you give, the more you receive. Blessed are those who give than those who receive. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, napakaganda na nabubuhay na tayo sa mahal na Panginoon. We are not perfect. Sabihin na natin, hindi tayo perfecto, pero mapalad tayo na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo ang mahal na Panginoon na ating pinaglilingkuran. May isa po tayong kapatiran. Everybody say, praise the Lord. Na minamahal nung masave siya, before siya masave sa gawain ito, minamahal, may leprosy. Maaaring kilala niyo po itong ating kapatid na ito, may leprosy, may ketong, mga minamahal, pagkatapos hindi makalakad. Imagine at the age of around 25, 26 years old, may leprosy ka, hindi ka makalakad, ganun yung edad mo, dapat marami ka pang pangarap niyan, di po ba? Amen po ba? Kaso hindi ka makapangarap dahil may ketong ka, hindi ka makatayo. Bata ka pa pero wala ka nang magawa. Sabi niya po, lahat ng pag-asa, sinarado na. Lahat ng pag-asa, sinarado na. Ano pong pag-asa doon? May ketong ka, hindi ka makatayo. Anong pag-asa doon? Pero makita niyo minamahal, yung dala-dala pala natin, yung meron para tayo, ay higit pa sa kayamanan. Higit pa sa kayamanan. Bakit po? May nag-share sa kanya na kapatiran natin. Sabi sa kanya, sama ka sa gawain namin. Sama ka sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil ang aming Diyos ay buhay. Ang Diyos namin ay buhay.
Buhay ang Diyos. Sabi niya, minamahal, nakakahiya. Bibit-bitin siya. Siyempre, yung amoy ng kanyang balat, bibit-bitin siya kasi hindi siya makalakad. Aalsahin siya papunta sa gawain. Pero sabi niya, yung hiya, tiniis niya. Yung hiya, ibinalis niya. Kinalimutan niya na. Ang tinandaan niya lang, yung sinabi ng kapatiran na buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Yun ang tinandaan niya. Amen. Amen. Pati pala pagkain, hindi rin siya makakain. Pero alam niyo, nung dumalo siya, binigyan niya siya ng pagkain ng core member, hindi niya alam kung kakainin niya kasi lumalabas daw agad. Pag kinain niya, anong kainin niya, lalabas. Imagine, grabe pagpahirap ng kaaway, bulok, may problema yung balat, hindi makatayo, pagkatapos kapag kumakain, lumalabas din. Amen. Amen. Aba talaga napakahirap. Pero alam niyo po, minamahal, nung nabautismo siya sa tubig sa pangalan ni Jesus, pag-uwi niya ng bahay, ang sarap ng kain niya, minamahal, hindi na po lumalabas. Pagkatapos lumipas ang araw, yung kanyang balat nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Yung pag-asa na dating sarado, binuksan ng Diyos. Binuksan ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Amen! Anong ibig sabihin? Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi pa siya nakalakad agad, minamahal, pero nabuksan na yung pag-asa. Amen. Lalo siyang naniwala na buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Lalo siyang naniwala. Alam niyo yung prayer niya? Sabi niya, mahal na Panginoon, kahit 1% lang. Kahit 1% lang, every gawain, tuwing dadalo ako, 1% na kaayuhan. Willing siyang maghintay. Bakit? Meron kang hihintayin. Meron kang tatanggapin. Bakit? Buhay ang Diyos. Totoo ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin, mahal na po, nakikita ko po siya, tinutulak ng wheelchair, magpapalehans, tuwing gawain. Yung pala may kapatid po tayo na nasa likod niya palagi umuupo. Pinagmamasdan siya ba? Inoobserbahan siya. Alam niyo, minamahal, sabi ng kapatid natin ito, sabi niya, Beloved OP, binilang ko, siguro around 1.5 year, pinalakad, pinatayo siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. What a great God we serve. Palapakan po natin ang ating mahal na po yung dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Nakapagtrabaho na. Nakapagtrabaho na, mga minamahal. Amen. Just imagine, gaano kabuti yung mahal na Panginoon. Natutuyo ang balat, gumaling, nakalakad, nakapagtrabaho na ngayon. Ngayon, mga minamahal, eto na. Siyempre, kumbaga dapat, okay na siya eh. May trabaho na, may sweldo na. Pero, naramdaman niya na hindi na siya nakakadalo. Nagkulang na ang presensya ng mahal na Panginoon sa buhay niya. Pag-anniversary dito, last December, sabi niya, mahal na Panginoon, ipadama mo sa akin ang iyong matamis na presensya sa anniversary na ito, 34. At iiwanan ko ang aking trabaho. Pero matagal niya lang, hindi na po nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ipadama mo sa akin. Magre-resign ako at uunahin ko ang iyong banal na gawain. Maglilingkod ako sa iyo. Dahil dati wala akong pag-asa, pero binigyan mo ako ng pag-asa. Dati wala akong makitang kagalakan, kapayapaan, pero sa iyo may kagalakan, may kapayapaan, may katiyakan, may katugunan sa mga panalangin. Alam niyo mga minamahal, grabe talaga, mabait talaga ang mahal ng Panginoon. Yung araw ng anniversary na yan, pinuspus siya ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Grabe, hindi niya mapaliwanag ang kagalakan. Sabihin niyo, paano yung trabaho niya? Ito po. Pagkatapos noon, I think kinabukasan, pumunta siya sa kanyang trabaho, nagpaalam siya, hindi na ako magre-report, ma'am. Bakit? Nagtanong yung amo, ganito, sir, ganito. Maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Dati akong ganito. Nagpatutuo na siya. Mga minamahal, alam niyo anong sabi ng amo? O sige,
sige, huwag ka na pumasok, huwag ka na magtrabaho, pero bibigyan ka namin ng blessing para may magamit ka. Oo, napakabait. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag inuna mo ang Diyos, you live for God, hindi ka iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ating pong last verse, kindly, Isaiah 38, verse 1 to 5. Basahin po natin, last verse po natin, minamahal. Isaiah chapter 38, verses 1 to 5. From the book of Isaiah chapter 38, verse 1 up to 5. In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with perfect heart, and have done that which is good in the sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 38, talatay 1 hanggang 5. Sa 1, na ang mga araw na yon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. Si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Na magkagayoy pinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. At nagsabi, Idinadalayan ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ko'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na di kawasa na magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, Ikaw ay yumaon, sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking idaragdag sa iyong mga karawan ang 15 taon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Iba po yung nabubuhay para sa Diyos. Amen po ba? Sabi ng Isaiah, dito po tayo sa verse 2, mga minamahal, 38 verse 2 ng Isaiah, sabi po ng banal na kasulatan, na magkagayoy pinihit ni Hezekiah. Nung malaman niya ang sabi ng propeta, hindi mamamatay ka, ayusin mo na yung bahay mo, iligpit mo na dahil kukunin ka na, mamamatay ka na. Ang sabi ng Biblia, ito po ang ginawa ni King Hezekiah. Na magkagayoy pinihit ni Hezekiah ang kanyang mukha sa panig, sa wall, sa dingding, at nanalangin sa Panginoon. Verse 3, at nagsabi, Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan. Alalahanin mo, O mahal na Panginoon, paano ko lumakad sa iyong harap sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. Nang magkagayoy, bumalik po yung propeta ng Diyos. Bumalik, nakita ng mahal na Panginoon ang kanyang mga luha. Nakita ng Diyos ang kanyang mga panalangin, narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Bumalik ang propeta ng mahal na Panginoon, sabi, narinig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Nakita ng mahal na Panginoon ang iyong mga luha. Sabi ng Panginoon, ng Diyos, ng ama na si David, dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Malakas sa palakpak para sa mahal. Hindi ka makakapanalangin ng ganong panalangin kung hindi ka tapat na naglilingkod sa Diyos. Hindi ka makakabigkas ng mga ganong salita kung hindi dalis sa iyong puso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At ang napakaganda, mga minamahal, kapag ang Diyos na buhay ang iyong pinaglilingkuran, tumutugon siya sa panalangin. Dinagdagan ng mahal na Panginoon ang buhay ni Hezekiah. Walang imposible sa Diyos. Patuloy po tayo.
na mabuhay para sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gabing ito, ating po siyang awitin. Ating pong pasalamatan ng mahal na Panginoon na itong buhay na meron tayo ngayon, mga minamahal. Plano ng Diyos para sa atin. Siya po ang humango sa atin, mga minamahal, mula sa lusak ng kasalanan. Inayos niya ang ating mga buhay. Nagkaroon tayo ng takot sa Diyos sa ating mga puso, mga minamahal. Takot na magkasala, namuhay na may kabanalan. Hallelujah, nandiyan ang pagtutuwid ng mahal na Panginoon kapag tayo nakakalimot, mga minamahal. Ibig sabihin, anak tayo ng Diyos, mga minamahal. Hindi tayo ang pumili sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Praise the Lord, ating po binibigay pagkakataong minamahal sa ating beloved order picture. Nero Miranda, praise the Lord, hallelujah. Ay po umawit sa ating mahal na Panginoon.